At patungkol naman sa batong si Kristo, Totoo na may katuruan ng Biblia tungkol sa bato na si Kristo. At ang batong ito ay tinanggihan ng marami. Sinabi sa Bible na ang batong itinakwil ng mga nagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulok. Sinabi ni Brad John ng Catholic Faith Defenders na si Pedro raw ang pundasyon ng buong simbahan at siya ang unang Santo Papa. Ngunit kailangan natin tignan ang buong katuruan ng Biblia tungkol sa bato. Sinabi dito na hindi ba ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ng bahay ay siyang naging pangulong bato sa panulok. Malinaw sa teksto na si Kristo ang tunay na pundasyon at batong panulok ng mga believers, hindi si Pedro o sa sinumang tao na nag-aangkin na mayroong kapantay ng authority na kasunod kay Pedro. May babala pa nga ang Biblia na may mga taong tumatanggi sa batong panulok na ito. Sinabi ni Pedro na narito inilalagay ko sa sayo ng isang batong panulok, isang batong katitisuran at malaking bato na katitisuran. Ang pangalan ni Pedro ay nangangahulugang bato. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hiwalay siya kay Kristo bilang pinakamataas na pundasyon, sapagkat malinaw ibang mga verse na sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pundasyon kaysa sa nailagay na ito ay si Jesucristo. Dahil kahit si Pedro po mismo ay hindi itinuturing ang kanyang sarili bilang pundasyon ng simbahan na iyon. Sa halip, sinabi niya na lumapit kayo sa kanya. Yun ay si Jesus, hindi ang Santo Papa. Sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit sa Diyos ay hinirang at mahalaga. Pagmasdan ninyo sa teksto, sinabi dito na lumapit kayo kay Jesus, hindi sa sinumang inaangkin na kapantay na authority kay Pedro. Ang tinutukoy po ni Pedro ay ang batong buhay na si Kristo. Ang babala pa nga ng Diyos ay ito: huwag nating ilagay ang anumang tao sa posisyon na para lamang kay Jesus. Ang mga apostol ay mga lingkod lamang at saksi. Nakita nyo? Ang dami niyang binasa. Pero walang isa man sa mga talatang yun ang patunay na ang bato sa Mateo 16:18 ay si Kristo. Ang sinabi ko na batong si Pedro sa Mateo 16:18, wala akong sinabi na yung bato sa mga talatang ginamit niya ay si Pedro. Wala akong sinabing ganun. Ibig sabihin, gumawa, strawman fallacy. Wala akong sinabi na sa mga talatang sinabi niya, iyon ay si Pedro. Ang sinabi ko, ang bato sa Mateo 16:18 ay si Pedro. John chapter 1 verse 42. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas." This is the same as Peter and means a rock. Ito yung tanong ko na nahihirapang sagutin ng mga protestante. Bakit sa dinami-daming pangalang ibigay kay Simon, bakit pa bato ang ibinigay? Ano ang reason? Bakit bato ang ibinigay? Hindi nila alam yon. Lucas 22:31 hanggang 32. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Yan pala ang reason bakit sa dinami-daming pangalang ibibigay kay Simon, yung bato pa ang binigay. Ano ba ang lingwahe ni Kristo nang banggitin niya ang Mateo 16:18? Ang lingwaheng ginamit niya dyan ay lingwaheng Aramaiko, hindi Grego. Dahil hindi naman Greek-speaking Diyos si Kristo. Ang ginagamit niyang wika, yung mother tongue nila, Aramaiko.
Ano naman ang aramay ko ng Mateo 16:18? Ang sabi dito ay, Ap ena amarnalak dato kipa, walhadi kipa, ibnilete watari di syola. Ano daw? May dalawang kipa. Ap ena amarnalak dato kipa. Oh, sino tong kipa dito? Ikaw ay Pedro. Akalain mo, ang pagkabigay ng pangalang Pedro nangyari sa Mateo 16:18? Ap ena amarnalak dato kipa, walhadi kipa. At sa ibabaw ng batong ito. Oh, ngayon, to prove na si Pedro talaga ang batong tinutukoy dyan, ating basahin sa English yan. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. So maliwanag na yung Peter o kipa, sabi to, and on this rock, walhadi kipa, walang ibang tinutukoy niyan eh. Na? Walang ibang tinutukoy niyan. Alam nga magsabihin mo, at sinasabi ko sa iyo na ikaw Kristo. Mali. Mali. Kaya nga Pedro binigay eh. Ulitin natin na John 1:42. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. So sa dinamid-dami pangalang ibigay kay Simon, bakit bato pa ang binigay? Hindi ang kayang sagutin ng mga protestante. Kahit si Serian Fernan, hindi niya kayang sagutin yan. Ha? Sa dinamid-dami mo ng pangalan na ibigay, bakit bato pa? Bakit bato? Sabi nila, hindi pwede na maging bato si Pedro kasi si Pedro ay mahina, maliit, madali matukso, magkasala. Kaya nga patitibayin ni Kristo eh. Dahil siya ang magpapatibay sa kanyang mga kasamahan. Ating balikan yung Lucas 22:31 hanggang 32. Simon, Simon, listen. Satan has received permission to test all of you, to separate the good from the bad, as a farmer separates the way from the chaff. But I have prayed for you, Simon, that your faith will not fail. And when you turn back to me, you must strengthen your brothers. Ni mo dat kud nun habit. You cannot give if you do not have. How can you give strength to your brothers kung ikaw mismo mahina? Hindi ba? Ha? Si Jan Fernan, hindi ba? How can you give strength to your brothers kung ikaw mismo mahina? Kaya siya inatasan ni Kristo na magpatibay sa kanyang mga kapatid dahil siya mismo pinapatibay. Kaya nga siya ang ang rock eh. And on this rock foundation, I will build my church. Pinapatibay siya ni Kristo. Dahil siya ang magiging rock foundation. Mateo 16:18. And so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. Yan ang reason kung bakit binigay sa kanyang pangalan, bato. Dahil patitibayin siya ni Kristo na gaya ng isang bato upang patitibayin niya ang kanyang mga kapatid. Hindi niya kayang magbigay ng ng strength kung siya mismo walang strength. Ni mo dat kod non habit. Pa naman to si Serian Fernan. Naku, talagang walang alam sa Bible. Pagliligaw ang ginagawa mo, Serian Fernan, sa mga tao. Hindi ka nagtuturo, nagliligaw ka.